Bakit 'to? Pakinggan niyo ho si Attorney Claire Castro kung totoo po ba yung sinasabi nila na malala si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, In-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Can you provide us po yung, kung ano po yung specific improvement sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umattend po siya sa oath-taking po ni General Natates Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos oh, umattend sa oath-taking ni General Nartates. Siguro naman kung malala yun, nakaratay yun, malamang sa higaan. Sabi ni Jojo D. Alicando, PBBM, Best President of the Philippines. Sabi ni Music Story, alam Mark, sobrang galit ko sa Duterte family. Kumukulo ang dugo ko dyan sa mga Duterte. Konting kuluan nyo lang po. Ano, baka ma-high blood naman po kayo. Oh? Ito, tuloy. Oh. Paano, sira na naman yung mga pinagkakakana at pinagkakakalat ng mga DDS na malala si Pangulong Bongbong Marcos. Yan na lang ba talaga ang chance ninyo para mapababa si Pangulong Bongbong Marcos? Aba, baka 2028 na. Oh, baka baka June 31 na, 2028. Hindi nyo pa din napapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Ano na? Paano po kasi ang hirap nung laban nila? Yung laban ho nila, puro ka-fake newsan at puro ka-pekean lang ho, mga kababayan. po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Wala po ba siyang name-mention? Uulitin ko ho mga bossing. Nung narinig ko, nabalitaan ko yung karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos na putik na yan. Ano ba Tagalog dyan? No? O ano ba shortcut niyang diverticulitis? O ay, ganun pala, madali naman. Diverticulitis. O. 'Di ba? Nung narinig ko po yan, mga bossing, ang sabi ng eksperto, antibiotic lang ang solusyon diyan, no? Kung may malalaman, operasyon. Pero hindi life-threatening ho, mga boss chief mo, sir. Ngayon, saan kaya hinuhugot nitong mga damuhong mga DDS na ito yung kanilang mga pinagsasasabi na mga ka-fake newsan, no? Ako ho, naniniwala ako umaabot na sila sa punto na maggaganyan, na magpe-fake news, na mamamatay si BBM, na ganito na. Kasi yan na lang ang nakikita nila na paraan ho para makaupo si Vice Presidente sa pagka-presidente. Hinuhugot nila sa China. Yung ka-fake news yan. Totoo. Sabi ni Ma'am Daisy Almenario, prayers for BBM. Kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any pananakit sa katawan? Sa akin, personally po, wala po. One last lang, ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano na Yun na naman. Kailan ba matatapos yan? No? Paggamit na yung pinagbabawal na gamot, puro ganun na lang ba? 2025, 2024, 2023, ngayon 2026. Ipilit pa din pong isinasaksak ng mga DDS yung sinasabi nila na matagal ng issue laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Yung nagpakalat niyang puto, Bongbong, magpapasko na ho kasi mga kababayan. Kaya layo pa. January pa lang pala hindi. Ibig ko sabihin, katatapos lang ho kasi ng Pasko, mga bossing, no? Kaya namimiss ko yung puto Bongbong. Ayan. Alam niyo mga kababayan, yung nagpakalat niyan, ano ang nangyari doon sa nagpakalat? Sige nga, kung updated kayo, ano nangyari doon sa nagpakalat ng pulburon video? Ano ang naging hatol? Hoy, sabi ni si Rokasaki, almost uncensored mode. Hindi tayo aabot diyan ngayon, no? Sige nga, ano ang nangyari doon sa nagpakalat ng pulburon video? Si Roque. Nabalitaan niyo na? No? Nung nakita ko yung balita, nasa kalagitnaan ako ng tulog eh.
Sabi, si Roque daw na-disbar na. Nakita ko si Larry Gadon. Sir Mark, sabi ni Buangson na life-threatening daw. Yeah, bahala siya sa buhay niya. Alam mo naman yung mga, yang matanda na yan, kung ano-ano mga pinag-iimbento. Sino ba ang na-stroke si Roque? Uy, hindi. No, kanina may nakita ko, parang sandali. Si Roque, disbar. Oh, hindi ko lang sure kung ano yun. O baka napanaginipan ko lang. Harry Roque, ayon sa balita, Lord forgive us pero na-excite kami sa viral na po sa kalusugan ni Junior. Anak ng putik na. Eto pa din. Eto. Oh. Yung post ni Lorraine Badoy. Of course, I'm referring do sa kumakalat na galing di umano sa St. Luke's na nagsasabi kung ano talaga ang tunay na karamdaman ni Junior. At nakasaad doon na bukod pa Putak na. Eto na naman si Roque. No? bagamat inamin nga nila yung inanunsyo ng sakit na ano bang tawag doon? Sandali nga, ano bang tawag doon? Yung circumvent ng circumvent. Oh. Nakalagay doon na meron pa raw surgical intervention. Sabi dito sa post ni Roque, Lord forgive us pero na-excite kami sa viral na post sa kalusugan ni Junior. Hindi, may nakita ko na disbar o dinisbar na no? Wala tayo, asan ba yun? At tingin ko, yan naman ngayon ay nakikita rin natin. Yung artificial na Harry Roque disbar, sandali meron ako nakita disbarment. Wala ata. I will never forget this jurisdiction. Hindi pa yata, no? May nakita lang ako. Pero ito, ang pangulo umattend pa daw ho, mga kababayan, doon sa sa oath taking ni General Nartates. Ano yung mga pinagpapapaniwalaan nyo sa mga sarili ninyo, mga kupal kayo? Cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga, sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Oh. From the unknown number. No? Anak ng putik na yan. Tapos umabot pa, wala ho mga kababayan, alam naman natin ang estilo niyang mga yan. Sabi ni Music Stories 2292, Mark Ramos, sorry sa mga nasabi ko kanina. Ano po yung nasabi niyo kanina? Alam niyo mga kababayan, kami tanggap na namin yan, mga vlogger. Minsan kahit yung mga sumusuporta at laging nanonood sa amin, may nasasabi. Kasi naiintindihan ko po na iba-iba tayo ng opinion, iba-iba po tayo ng take sa mga bawat issue sa mga politika. Pero wag ho kayong mag-alala mga bossing. Okay lang ho tayong lahat. Hindi naman tayo kagaya ng mga DDS ayaw masosopla Ako ho, kung mali ako, tapos sabihin nyo dyan, oy mali ka, ganito, ganyan. Tapos na-realize ko at tumugma doon sa mga balita na sinasabi, mali talaga ako. Inaamin ko, hindi kagaya ng mga DDS. Nandiyan na pala yung favorite ko, si Alaga. Shoutout sa iyo, madam. Tuloy. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. Correct. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified. Alam niyo naman yung mga estilo at galawan ng mga DDS. Biruin nyo nga ho, tignan nyo. Si General Torre, ang ligsi-ligsi, ang lakas-lakas. Pag kaka-aresto lang kay dating Pangulong Duterte, inihagis, idinala, inilipad doon sa dahig. Iniratay sa higaan ng mga DDS. Diba? Tato! Shh! Uy! Shoutout sa'yo! Diba? Sino pa? Si Ombudsman Boying Remulla, ganyan din ho ang ginawa niya mga yan. Mahihinang nila lang ho yan, mga bossing, no? Kaya ang gagawin na lang yan, kung ano yung madali para masira, para gumawa ng issue, yun na lang po, kundi ang pag-i-edit. Pero yung paghahalukay, paghahanap
ng mga kamalian o magiging ebidensya para kay Pangulong Bongbong Marcos, dehins niyan mga kaya. Bakit ho? Dahil wala naman ho na makikita at mahahalungkat na ebidensya laban kay Pangulo. 'Di ba? Bergie Berhel de Dios. Oh, shout out sa iyo. At walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the president po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity. May nararamdaman, may karamdaman, pero hindi yung ganung kalala na sinasabi o pinapakalat ng mga DDSO. Sabi ni Raf Ong, mukhang engot lang yung nagtanong kay Yusek Claire, paano naging reporter yun? Sana binigay na lang yung chance sa iba. Oo. Hindi kasi mga kababayan, para sa akin kapag kayong ganyan na unverified at wala naman talagang matinong source, hindi na ibinabalita yan. No, hindi na itinatanong yan talaga mga boss chipamo, sir. Unless kung talagang sa doktor o mismong sila yung nagsabi ho. Ngayon, ayan, di ba? Andaling sawatahin o andaling idebangko. Di ba kanina lang, kakapunta lang ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa outtaking ni Nartates. Tapos na ho. No, pag binalikan mo yung video, for sure yun, na-record. Oo nga. No. Ano pinapakalat ng mga DDS na yan? Si Atty. Claire naninilaw, shout out daw doon sa mga kakamping, doon sa mga kaibigan natin na dilawan, naninilaw si Atty. Claire. Ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So, umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Nako po, sakit sa tenga ng mga DDS niyan, umiigi ang kalusugan ng ating Pangulo. Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Ay ma'am, follow-up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan. Gago ka! Tarantado ka yata eh. Sorry. Ano yun? Meron po akong source, doktor po ito. Tapos, doktor po sa St. Luke's. Pero hindi ko po siya pwedeng ano yan eh, yung sa Net 25, ramdam ko yung, alam ko yung boses nun eh. Hindi pwede pangalanan. Kung isa kang doktor, no, at totoo naman yung sasabihin mo, di ba? Bakit hindi pwedeng pangalanan? Bakit hindi mo tindigan yung mga sinasabi mo with your name? Anak ng putik naman tong style nitong mga ito. Diyos ko po, Lord. Ano ba to? Uy, 2026 na. Wala nang mabubudol yung mga ganyang estilong pagbabalita. Di ba? Meron po akong source. Doktor po, no? Ako, mga kababayan, kung ako yung doktor, at alam ko kung ano yung talagang kalagayan ni Bongbong Marcos na ating Pangulo. No? At alam ko na itinatago ng kampo nila. Oy, sandali lang. Ito yung totoong karamdaman, kalagayan ni Bongbong Marcos. Ito pangalan ko. Ito yung totoo. Bakit walang pagtindig? Lagi na lang puro ganyan na walang pangalan, hindi ko pwedeng pangalanan. Bakit? Papatayin. Nok ng putik na yan. Sino ba may mga issue na mga pagpatay? Kayo naman, mga DDS talaga, For taga Net 25 yan. Sir Armando Pabillon, the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan? Pag nagbigay ng medical bulletin yung mga doktor ni Pangulong Bongbong Marcos, ano gagawin ng mga DDS? Papaniwalaan po ba? Hindi. Papaniwalaan nila yung mga sarili nila, mga kababayan. Since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo. Isa pa yan.
Totoo nga naman. 'Di ba? Kasi bawat pasyente ho mga kababayan, mga boss chief amo sir, merong mga ano 'yan, kumbaga, doktor at pasyente muna ang nakakaalam niyan. Tapos magkakaroon ng, tipo bang pagtatanong, "O puwede po ba nating isa-publiko ito, ganito, ganyan." 'Di ho ba? Ibang doktor, si Doktor Tsismoso. O bakit natawag na Doktor Tsismoso? Eh, kasi ho gano'n, eh, nakikitsismis sa ibang pasyente ho, eh. Hmm. Totoo naman po yung sinabi ni Attorney Claire. Tanging ang doktor ng pangulo ang makakapagpatunay at magsasabi kung ano ang talagang, um, lagay ng ating pangulo. Pero sa nakita natin, doon sa sinabi na naka-attend pa doon sa oath-taking ni General Nartates, eh, di okey. Sabi ni Shiro Kansaki, baka si Doktor, Richard Mata yan, Diyos ko. Mga vlogger na DDS, member ng Duterte, iglesia ni Duterte. Confirm muna sinong doktor yan bago paniwalaan. Totoo, mahirap ito. Mga DDS puro ganito at paulit-ulit na lang yung mga pinagsasasabi ng mga DDS, eh. Oh, hmm. at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugon Kilala niyo si Doc Adam. Sumikat ho dito 'yon sa YouTube. Hindi ko lang alam kung bumalik na ho sa sa pagba-vlog ho sa YouTube. Napakagaling na doktor. Ako ho na-appreciate ko yung mga ginagawa ni Doc Adam. Although siyempre ho mga bossing, kami naman po mga YouTube na mga vloggers ho, eh, kumbaga nakakatanggap kami ng recognition na sweldo galing kay YouTube. Pero yung intensyon ni Doc Adam ho, mga kababayan, Doc Adam, 'no, para ho sa akin, eh, ang gusto niyang mangyari, maiwasan ayan, oh, si Doc Adam, maiwasan yung mga maling mga, impormasyon na kumakalat sa Pilipinas. Ang last vlog niya is 4 years ago, ayan. Yan ang channel ni Doc Adam, 'no. Alam ko madaming nakakakilala sa kanya, mga bossing.